Mayong gabi mga igsuon. Kumusta ang tanan? Kumusta mo? Kumusta mo diha? So, mingaw nami sa inyo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga pag-ampo. Salamat sa inyong pagtinabangay dinha sa simbahan. Salamat sa inyong pagpadayon bisan og wala pa mi diha nakabalik. So, dagan mga stories na masulti diya pagbalik namo. Okay, so natakaron sa ato ang prayer meeting. So mag-record lang gyapon ko para sa ato ang encouragement padayon sa prayer meeting, and nanatakaron sa last na reason, so sayop nga mga reason sa atong series na wrong reasons sa pagbiya sa simbahan. So reason number 7. Reason number 7 is giving up on church entirely. So ang pagbiya na gyud sa simbahan, no, nag-give up na ka, ni surrender ka sa simbahan entirely. So before na to siya i-take up, ang isuon na itong basahon ng pulong sa Ginoo na makita sa Titus chapter 3 verse 10. So New King James Version: reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Ngampo ta, mahan nga lingit nun. Salamat Ginoo sa imuha Ginoong grasya, sa imuhang gugma, sa imuhang kaluoy kanamong tanan. Salamat Lord sa imuha Ginoong pag-atiman kanamo. Salamat Lord sa paghatag kusog sa amo Ginoo nga mga lakaw, mga schedules Ginoo sa tibuok adlaw. We pray Lord God, ikaw mag-sustain sa among kusog nimong kinahanglan karon Lord God sa among prayer meeting. Ikaw Ginoo mag-auban ka namo sa among pagtuon Ginoo sa imong mga pulong. And we pray Lord ikaw mamuhat, mga ministeryo ka sa matag usa. And we pray sa last Ginoo namo nga reason nga higsutan karon nga kagabion. Ikaw Ginoo magpasabot ug mag-connect ka namo sa mga previous bigid Lord God nga mga reasons sa among series Ginoo. Salamat Lord nga ikaw magpasabot ka namong tanan. We pray Ginoo nga katag Ginoo nga maayo Ginoo nga connection sa signal labi na karon Lord sa internet. I pray Lord nga ikaw Ginoo mao'y pamuhat sa tanan bahin sa prayer meeting. Lord, I pray nga pinaagi lang niini ma-encourage gyapon Lord ang imong mga katawan Ginoo. Thank you Lord. Ibin nga na ako mag-share karon, katagi ko kaalam kiya Ginoo. Balaan ng espiritu nimo Lord, ikaw Ginoo magtudlo ka namong tanan. We commit to you all in Jesus name we pray. Amen. Okay, so naigsuon na nata sa last na gyud ni siya. So magsunod ta sa bag-o na pud nga series nato. So kaning reason number 7, no, last nga reason, giving up on church entirely. So sa tibuok sometimes no, itong mga previous na to na mga topic ang kakitabo na kwanta katong naagian na nato itong mga reason nga na kay nabikil ka sa simbahan, tapos muhawa ka, di ka pakatuon, dagan kaysa nga tanang mga reasons. So numbers, kung babalikan ito nyo tanan numbers, reason number, makita nyo dito tanan. Pero karon makita nato nga ang pang-last gyud is gi-give up ni gid siya. Kining member gi-give up ni gid siya sa simbahan, no? I-give up ni gid siya sa church gid entirely. So ngano man nga ang mga tao is mo give up sila sa ilahang church. So in terms ani mi mura bitaw siya, nahimo na siyang bitter sa church. Di ba naagi siya ng mga tao nga moagi og mga relationships, tapos ang relationships nila is dili mag-last na relationships, na nagbulag gyapon sila, and then ang ending dili gid siya mo enter sa relationship, man mahimo siyang bitter nga maura man gyapon so di na lang ako magsimba. So kasagaran mo niya mahimo nga reason so kamataw. So ngano man, it's maybe because of the 6 previous reasons, no, tungod sa katong mga 6 previous reasons nga atong makita, daghan kayo tungod kina na encounter to niya tanan, di na siya motubo, di siya teachable, na siya mga bikil, na siya issue sa kagalingon, daghan kayo, and good ato tanan nga nahitabo sa iya ha, di na siya ganahan gid mo simba. So di na siya kakitag unsa gyud lain nga simbahan o unsa baka. So tungod aning mga reasons sa taas, no, mga previous na reasons 1 to 6, maybe it's the
biggest na factor sa iyahang pagbiya sa church or sa pag-give up niya sa church entirely. Knowing na when we give up church entirely, sa tibuok yun simbahan nga gi-give up ka, it means that you are disconnecting with all the church members. Pasabot di nakaganan makikistorya sa ila. Uningon ako sa una na ay usa lang ka member nga imong kabikil, pero sa diyang mahawa kag simbahan murag para sa imo, murag tanan na nga member sa church is dili nakaganahan sa ila, bisan these people wala nag-harm sa imuha, wala siya nahimo nga pasakit sa imuha, pero apil nimo siya sa imong kasuko, apil mo siya sa imong pagmahay, no, nga gilakaw niyo ka. So dili lang kay pag-disconnect, no, sa imong church members, it also means na dili na ka makipag-communicate sa ila, gipang-block na nimo sila, you became na kaning bitter ang sa tanan. Bisan gani simple na smile, no, lisod na nimo ihatag sa ila, or di na gid may tabo ang pag-smile sa ila because nahimo kang bitter kag gigawas ka sa simbahan. So ang some na misleading reason ani nga anong mulakaw sila sa simbahan is this, kaning maingon sila nga mobalhin ako sa lain church, and pangutanon nimo sila kung ano what's the reason na mobalhin ka siya. Okay naman pastor, wala po problema na balhin lang ko kay ana sa mga dili ginasulti nga tinuod nga problema. But they never really planning, wala gid sila plano gyud nga magpadayon actually, because even sa uban nga simbahan wala na sila plano mo simba. They just give up nga moadto gyud simbahan. So they give up already, dili lang na sa local na church nga iyahag yung kabilungan, but gi-give up na siya sa tibuok simbahan. So atong tan-awon, no, unsa na to sila pag-deal if these people kay giabot na sila sa point na, sa inana na ilahang kinabuhi, no, nganong inana na sila, giabot na gid sila ana nga punto. So unsa na sila pag-deal, paso wala na koy mahimo. So tan-awon na to nganong inana. So unsa atong mahimo day rather. So unsa atong mahimo sa sa scripture nga itong gibasa, no, sa Titus chapter 3 verse 10, atong makita din na ingon si Timothy para kay Titus na reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. So unang-una isip kita mga kasman, unang-una itong buhaton, maybe dili na si Pastor Danny ang naitrabaho ani, but we are called to encourage one another. We are called to exhort one another. We pray for one another. So dili lang si pastor ang naay responsibility, because some Christians ang pagtuon na kay si pastor tanan ang source sa ilahang encouragement, no, tanan ta. So una natong himuon may son is this: you need to admonish. Unsa man word na admonish? Ang admonish minsan atong tanaw, no, ang admonish is this: ato silang isulti sa ilaha na unsa dapat ang ilang duties or obligation. So ato silang sultihan, no, some members mulakaw na lang diretso, wala mananghid. So unsay mo baton, just indicate their duties or obligations sa church na dabi mulakaw ka, dabi di ba naaman kay obligasyon sa simbahan, no? Or maybe mabutang bitaw na nga mulakaw ka, actually paso mulakaw ko nga nakoy problema na di na ko ganan magsimba, but actually maybe nakinautangan sa inyong kauban sa church, and then ang imong members na kabalo nga nakay-utang din mayon sila, why are you leaving ang simbahan? Di ba napa kay kuan ani nakay trabaho, or dili lang sa utang, or maybe na kay ministry, di ba na kay ministry sa church, ngano mulakaw ka? Just indicate ang ilang duties or ang ilang mga obligasyon. Di ba obligation nimo nga mauni imong himuon. So i-indicate lang sa ila, mauni dapat. That is admonish. Ikaduha nga meaning sa admonish is to express warning. So i-express nimo nga mag-warn ka sila nga kung mulakaw ka, unsa may tabo sa imuhang kinabuhi. So unsa may tabo sa imuha kung mulakaw ka. Express sa ila nga
maybe inani ang may tabo ha, kung mulakaw ka sa church, maybe di ka makakitaglain nga simbahan. Maadto ka dito nga simbahan, maybe delikado ka, or maadto ka dito, di na ka mo simba. Maybe na ay mga daot na may tabo sa imong kinabuhi. Maybe di ka makatarong pagpangalaga dito. So isulti sa ilaha ang mahimo nila nga dangatan as a warning. So that is a way of admonition. So i-admonish mo sila, sultihan mo sa tambagan. The word is tambagan. Advisean mo sila. As kinitawag number 3 nga definition sa word na admonish, a friendly advice. Sultihan sila. Kung malakaw ka, basin di na ka magbali-bali sa amo ha. Basin malakaw ka, inaani na ha. So kibkus dagan kay kay tabo ngayon na. So dili ako magkuan pa na daghanon na ako ha. Kay unya mabalikan nato na. So first nato himonis ato silang i-admonish. So before nato sila i-admonish, kailangan kabalo sa takong kinsa ni sila nga mga tao nga gusto na mo give up na sa simbahan. So ato silang idikit nga na imong trabaho, naraba kay trabaho sa simbahan. So unsa na lang may tabo sa church kung inani naraba kay trabaho, no? Unsa na may tabo na kay obligasyon na pag-warningan ka. Kabalo ka kung abot kay itong simbahan, maybe dili na ka maka-ministry, and God will call you to account na aking ministry dapat nimong tumanon. So warningan. Then a friendly advice, sultihan lang. Just advice lang. And ikaduha na ito nga mabuhat sa ilaha mga igsoon is this, wala na kayo mabuhat. Wala na kayo mabuhat actually, because they have already decided, naka-decide na sila, and wala na kayo mabuhat sa ilahang desisyon sa kinabuhi. Naaamantay kaugalingon ng mga free will, even ang atong Ginoo, dili siya ga-interfere sa atong free will. He gives us freedom to choose between good and kining evil. So kita na, bahala anak. But if they choose, kung unsa may ilang pilion nga mulakaw sa simbahan, wala na mahimo, because napili na sila, na sila choice, naghihimo na. So have nothing to do with them. Verse 10, di ba? Reject a divisive man after the first and second admonition. So pag-admonish to sila, first admonition, o dili sila mutuo, then another try, i-admonish siya pun sila. And hindi good madala, maingon good nga, mulakaw ni ko, and then have nothing to do with them. So the word divisive is that person who causes division, no? Kaning tao nga ga-cause of division, magbulag-bulag, no? Reject, yung si Paul reject. Pagpasabot reject, ayaw na panumbalinga, ayaw na nabali-baliha. So pagpasabot, ipadaplin na siya. So ayaw na, sige, kanang kuan pagyud, kanang daghan pa nga unsa-unsa sa iya, no? Ayaw na. Reject a divisive man after the first and second admonition. Reject na para wala na daghan istorya. Sometimes magpapugong pa, pastor, mulakaw na ko. Oh sige, lakaw na. Di ka pugong, pastor. Dili na pugong. You have the first, second admonition sa imong kinabuhi. Then you go. No, na yung mga tao ni nana. But for me, para sa ako kung anak, inana, sa mga bata. So, because na ako control sa mga bata, but if my members sa church is dili na, pwede na ako siya nila kontrolon. So, reject a divisive man after the first, second admonition. Reject siya. Dili siya, dili siya, angayan pa nga, sige pa ni mo, kukuron, di ba, kabantay mo. Mga bata gani nga maglangi. Kabalo mo may the whole series na to. If you look at the 7 reasons, wrong reasons nga ang members of church yung mulakaw, it all goes down sa word na immaturity. Immature gid sila. They're not growing. Wala pa sila nagtubo. Wala pa gid sila kasabot. Mao nang they will leave ang church. Well, I'm not saying na dili na mag-leave sa church ha. Pero lahi na siya istorya unya na mastorya na nato. So have nothing to do with them. Istoryahe sila. Pag dili magpatuo din, wala na kay mahimo ana. It is not your fault, no? Dili na imo ang sayop. Ato tan-awon noon niya. So admonish him once, twice, and then let them go. Lakaw sila. Ang bata, no, nga masigi ka, sunod-sunod sa bata, pasagdi na lang.
pasagdi na lang. Gisultihan na nimo, ayaw paghawid kay mapasok ka, ayaw pagdagan-dagan sa kasakan, maligsan ka, ayaw paglagang makakang ka sa iro. If di gid magpatuo din, sagdi. No? But muli na, lahi sa bata na to, lahi po sa itong member sa church. Sultihan sila nga, maglakaw ka sa church, lahi na ba may tabo mo, inani. Just tell them, di sa pag pwede mag-invento ka ha. Just tell them about the possibilities, mga paghitabo nga moabot posible nga mahitabo sa ilaha kung manlakaw sa simbahan. Okay, so unsa man ma-advise nato sa ilaha. Okay, you let them go, you release them. Okay, wala na akong mahimo, I advise you, so magigid ka, wala ka naman gid ka, so muna ang advice ihatag sa imo. So first advice na ako gibutang din nga I think 5 ni siya na pwede na ito ma-advise sa mga tao nga they give up church na. They give up going to church. So, advice number 1 is advise them to find a church as soon as possible. As soon as possible, dapat mangita ni gid sila simbahan mo nang kung manangit kang pastor, maubiyan ako sa simbahan and then si pastor may ingon sa imo, asa man ka magsimba. If mananghid na sila karon, dapat the following na Sunday, na sila simbahan nga adtuan na din sila dito. Dito na sila dito. You find a church ASAP, no? Kay nga naman, we are all sheep, di ba kabalota nga mga karnero ta, we are sheep. Ang mga sheep nga galatagaw nga walay shepherds, walay shepherd, no? Mga sheep nga maglatagaw nga walay shepherd, they are, ginatawag na sila apple sa mga mata sa mga predator. They are the apples in the wolf's eyes. Mga lubo, mga bear, mga leon, kaunon ni sila. So if they will not find a church immediately sa ilang pagbiya sa simbahan, tukbon gini sila diretso. Pag makita ni siya, matukob gini sila. If mukang anak sila, mga isa ka semana dili pa sa mangitag simbahan, siyempre, depending po sa ilang kaligon, 2 ka semana, 3 ka semana, 4 ka semana, 1 month, walay simba-simba. You are a wandering sheep. Lakaw-lakaw ka, wala kitag iya. Kita karon sa inyong silingan, di ba? Agkawaton magani ng mga manok, agkawaton magani ng kanding, ikawat magani ng tilapia. Unsa pa ka ang karnero maglakaw-lakaw sa isa ka bulan, walay tag-iya. There's no one to claim ikaw. Unsa, kinsa tag-iya ka? Wala man. Wala ownership. Ama ka, kinsa tag-iya karnero, kinsa tag-iya karnero. Kita mga tambay makita, uy, naay kuno baboy naglakaw-lakaw, o naay karnero naglakaw-lakaw. Kinsa tag-iya dani? One day walay nag-claim nga tag-iya. Second day walay nag-claim. Giabot na isa ka week wala nag-claim. 2 ka semana wala yapon na-claim. Naniwang na ang karnero. So makita sa tambay, uy, wala ni siya, wala tag-iya ni. Ato ni ihawon. So they are apples. Apples, mga lami ni siya tanaw. Uy, naay karnero. Apple ba? Dili cellphone na apple ha. Lami kini sila tukubon kay ngano man wala ni someone nga mulaban sa ila. There's no one, walay ilang kauban, walay brethren nila sa simbahan and walay shepherd nila. So as soon as mulakaw sa simbahan, advise them to find a church ASAP gyud as soon as possible. Mangita sa simbahan nga asa sila makabilong gyud dito for pag-atiman sa ila, to take care of them. Kay ngano man wandering sila, wala sila'y mapuy-an. So, kung naay mga tugnaw, naay mga ulan, naay mga init, di sila kabalupod, mukaon silang kaugalingon because sheep depends on shepherds kung asa sila dalhon sa shepherds. Kung dalhon sila dito, naay someone na mo guide sa ila dito magkaon. If wala shepherd, luoy kay sheep magsakit, magdaot, mamatay. If dili siya makaon sa mga tambay, no? So, advise them to find a church ASAP. If possible, recommend some church. Adto na lang ka dito. If dili na kaganahan din adto na lang ka dito. Di pa dito na lang siya nagsimba, ana. So, advise them to find a church. Dili pwede yun na. Number 2 nga advice na pwede na tumatag sa ila is that ingon yun sila nga dapat willing na mo mag-adjust. So, they be willing to adjust
to newer set of spiritual family. So, kung wala ka naman gid ka, na ba kay church nga mabalhinan? And sila, yes, pastor, na kay church mabalhinan. Okay, if you are going there, then be willing to adjust. Kay naa bago nimo mga amigo na mga bago nimo dito nga mga family, spiritual family. Can you adjust to them? Because na mga tao, dili ka balo mag-adjust. Dili ka balo, patasan nimo sa pagbiya nimo sa church and then dalhon nimo sa lain nga church din. Wala gyapon nakalainan. Wala na lang nabalhin. To be willing to adjust to newer set of spiritual family. So, you cannot say na gikan ka sa evangel and then you go to other church and then you say, ay, nani man si pastor. Then the pastor of that church will say, balik ka sa inyong pastor. Ngano, ani man kadani. Because some Christians, malakaw sa simbahan, wala sila, without really knowing, unsa gid ang simbahan nila. So, be willing to adjust. So, kung dili na church planting ang inyong ang simbahan nga imong adtuan, and then you cannot impose to them, dani ang evangel ba, church planting. So, dapat na church planting punta. No. You are not the pastor of that church, ha. Dili, member ka dito. So, dili ka pwede makankuan dito, bago ka. So, mura kag bagong salta sa balay, bagong puyo ka sa balay, dili ka pwede maghatag sa imong rules because ang balay nga imong adtuan, na existing na rules. So, na existing nila nga bylaws. So, dili ka pwede nga mo kuan dito, magsaw-saw ka dito, tapos mo unsa ka, mura kag sikinsa dito, ha. So, be willing to adjust. Na mga tao nga makigkuan sa imo, dili ka ganahan sa iyang kinaiya, no, be willing to adjust, to work with them. Kay ngano, diya na ka magpuyo. So, dili pwede nga muratag ka ng boss na. So, dili maayo na. So, advise them to adjust sa ilang personality, sa ilang sa ilang karakter, adjust sila. Silang attitude, i-adjust nila. Ang ilang pagpakig-deal with people, you need to adjust. Sultihan sila. Adjust, ha. Adto na ka dito, if you are going there, so ayaw dalha imong pagkatapulan din sa balay, ayaw pagdalha dito sa lain balay. Kung dinhi sa balay dili ka kasugo manghugas og plato, dapat pag abot mo dito nga balay, lahi na nga balay, adjust to their rules and regulations ano nga balay. If ang curfew dinhi is 9 sa gabi, then ang curfew dito sa inyo is 8, you need to adjust. If church planting ni nga simbahan imong gigikanan and madto ka dito in lahi ang ilang mission of vision dito para sa ilang simbahan, then you need to adjust. Inana. So, sultihan sila. So, kung wala man sila yung mga other programs dito, then you adjust to them. Be useful, ha. Number 3 na advice na pwede hatag nato sa ila is that sultihan sila, advise them, encourage them to be more active in their new church. So, kung naana sila sa simbahan, adto ka dito, mag-adjust ka, you make friends with people, yung spiritual family nga bago, then be more active in your new church. So, kailangan sultihan mo nga, ayaw pagkuan na, ayaw na pag tinapulan. Kay tapulan ka din sa simbahan. Kung adto ka sa lain na church, so, ayaw na pag tinapol dito. Kung dili ka mag-appeal sa ministry din, you go to other church din, ma-appeal ka sa mga ministry dito, ihatag mo tibuok nga commitment dito. Kung dili ka sa simbahan, dili ka commit, di ka makita sa church, di ka masugo, then you leave ang church, and then pag-abot sa bagong church, wala gyapon ka. I tell you, there's no difference. So, be more active in your new church. Dapat, apply na to niya. So, sultihan sila. Dapat masugo na ka dito, sultihan. And then, this is important, number 4, important na point. Give them advice, ha? Give them advice na never leave a church wounded. Never leave a church wounded. Ayaw pagbiya sa simbahan nga naakaysamad. Inay mo ang abay. Ayaw paglakaw sa ospital na wala pa ka naulian. Ayaw paglakaw sa ospital nga wala pa ka naulian. Churches are like hospitals. Unsa naa sa ospital? Of course, na mga nurses din na mga doctors diya to attend. Unsa man ilang i-attend? Unsa ila atimanon? Ila atimanon as those people na nay mga sakit.
full of wounded and sick people. Ang church is full of wounded and sick people. Even ang inyong pastors, even ang mga nurses ninyo diha sa inyong hospital, doctors, they have sickness. Naa na sila gipambati. Even naa na sila mga hilanat. And even sa ilang paghilanat, ga-attend na sila sa inyo ha. They duty. They work. Why? Para sa mga tao nga na masakiton. Even the doctors, high blood sila and they still giving kuan sa mga high blood ng mga tao. Diba? Nakikita ta, if you see someone helping someone nga anang kuano nga nang naglisod ang usa ka tawo tapos gitabangan ka sa naglisod gihapon, it is not kuano, it is love. Gugma na siya. We love one another. Muna mag-serve ta. Even ang doctors, because naana sila yung mga vows sa kanang kuan nila no, sa ilang profession nga. At manon gina nila ilang pasyente. So bisan pa nagnaana sila yung mga, they even matulog sila, matawag na ang mga nurses sa ila, doc, kuno si pasyente nimo muadto gina sila because that is their commitment. So churches are like hospitals. We are full of wounded and sick people. And kabalo mo, di ba? Na yung mga sitwasyon sa hospital na kini nga mga tao is beyond na sa ilang pag-treat. That is what is happening here. Di na nila matambalan. And then, isultihan nila, ma'am, ikaw ang anak ni Kuan, ikaw ang anak ni Pulano, so and so. Yes, doc, ako anak ni. Ma'am, imong mama is terminal na gid iyang sakit, no? Kuan na lang gid siya. I-need siya operahan. Pero tigulang na siya. So, kailangan, kung mag-opera ta, di na siya maka-recover, maybe mamatay lang gyapon siya. So, unsa man inyong buhaton, Dok, dili may mapa-opera. We could go home. Diba? Dok, gusto mi mauli. Dok, dili na mi magpabilin sa ospital. Gusto mi mauli. Okay, go home. Pero unsa ang kondisyon sa doktor ihatag sa inyo ha? You will sign a waiver. Ma-waive ka. Nga if ever unsa mahitabo sa imong mama, nga mulakaw ka sa ospital, the hospital will not be held responsible. Dili sila accountable kung mamatay imong mama along the way ikuha sa ospital. Because maybe, unsa na sila nga doktor kay pasagdan akong ginikanan na ka-istorya. Never leave your church wounded. Ayaw mo paglakaw. Kaya pabilin sa simbahan. Pabilin mo sa ospital as long as ginatreat mo din na nga ayuhon mo, mga balatian ninyo, tambalan mo na yung mga reseta diyan, ay mga nurses, matiman sa inyo. Dito kasi sa balay lang ko, pastor, kay ako na magtambal sa akong kaugalingon. Oh, maayo ha. Makamatambal ka sa mga kaugalingon. Without the help of the professional, wala tabang sa mga tao nga muatiman sa imo nga pukawon ka pag time sa ting inom sa tambal. Di ka madugay. Sick, wounded people na sa church. No one is perfect sa simbahan. Always remember, bisan pa mo adto ka sa lain simbahan, there will always be sick people. Never leave. When I say wounded, ayaw paglakaw sa simbahan nga naa kay kondisyon sa kasing-kasing nga wala magpasaylo. Never live with unforgiving heart condition. Ayaw paglakaw. Never live with an unforgiving heart condition. Kung ang kasing-kasing nimo wala pa na ulian, never leave your church. Never leave your fellowship. Remember na ko sa una, no, si Atinoba sa katong pagpanin niya sa dinggi. No, sa Eunice ang nasa tiyan. Oh, nawala na yung dinggi, na kuha na siya, na ulian na siya. Karon, before na ulian iyang dinggi, nagsige siya ginuma og Vita Plus, ng food supplement. So pag sige ni inuma, gisaka iyang BP, and buros man siya. So pag BP karon, humana ang dinggi, pag BP karon, taas kay mong BP, taas imong blood pressure. So, giobserbahan siya sa doktor, dili sa kamuli karon, another one day nga observation sa imo kung ubos imong BP, ayha kay pauli. That's the term. Pero kung dok, dili pwede, kailangan mimuli kay ang bill na mo nagdakuay. Siya nga,
resitahan sa nako siya tambal pampababa sa BP. So mo to naghangyo ko sa iya nga, Dok, pabalo na lang sa amo ang kwan sa BP, ang tambal sa high blood pressure. So gipabalon gipadala. So inana siya. Kung mulakaw ta sa simbahan nga atong kasing-kasing wala pa na ulian, delikado. Maybe sa atong pag-uli o sa atong paglakaw, wadto biya taglain na ospital. Wadto biya taglain na ospital. Where you going is transfer ka sa ospital. And ang ospital nga imong adtuan, di ba? Gikan ka sa Balingasag, mo adto kag Cagayan nga ospital, naa na sila'y referral. You have your record sa Balingasag. And then adto sa Cagayan de Oro, and then paabot sa Cagayan de Oro, ang doctors dito mo tan-aw sa imong record sa Balingasag. Unsa imo ang sakit, unsa imong BP sa paglakaw nimo dito, pila imong temperature, body temperature sa paglakaw nimo dito, unsang dextrose nga imong nagibutang sa imo, unsa mga test, inana siya. And pagtan-aw nimo, ayo wounded, pag abot nimo sa lain na simbahan, if they have done this, kung ilan ang gihimo niya, ihimo ni nila nga pamaagi, unsa klase na ospital kung dili ka i-check, unsa klase na ospital kung dili ka i-check? Pangit na ospital na, unsa imo sakit dinhi? Maingon nga, wala ko sakit, ani mato kag ospital wala ka sakit. But those churches na mga churches nga they will not evaluate, they will not seek records sa mga pasyente nila. Na mga churches nga na maadto sa simbahan, unsa ang records sa church, wala sila pakialam unsa i-record sa previous na church without coordinating sa pastor, without coordination sa pastor na kuan pag-coordinate na pastor. Imo ba ni member, imo ning kuan na. And ang member siya, pag dito, okay ra kasi mong daan nga simbahan. Yes, pastor, yes, pastor, okay ra man ko. Wala man problema. Ang doktor, giilad ni mo, then how will the doctor na mag-treat sa imo, unsang pagtambal sa imo? Diba? So, mo nang may tabo. So, advise them, never leave a church wounded. If you will leave your church wounded mo, then, maybe, dili, maayo inyong sakit. Naara ang sakit, magpabili na siya. No? Never live with unforgiving heart condition. The next na hospital cannot heal you unless dili mo matambalan sa sunod na hospital nga inyong adtuan, sunod nga church nga inyong adtuan, unless kung kana nga church mo sulti o mangayo og record kung unsa gyud mo og honest pud mo nga mosulti. Sulti sila, pastor, gikan ko sa among simbahan, ila ka mo dito, okay, nabikil ko ani niya. Sulti sila, ila ka mo dito, pastor, kay gamay ra mo kay sa church, ila ka mo dito kay pangit kayang simbahan mo, ila ka mo dito kay ang mga members ito ngayon, sultihi sila sa insakto. And tinuod sila na pastor, tinuod sila nga ga-care sa growth sa mga sheep, sa mga members sa church, they will inquire. May inquire gina sa unsa na pagpatubo, asa na ka nga proseso ani. Di ba sa bata, na mga immunization sa bata. Pagabot na pila na kabulan pag-immunize, di ba na pila na ni siya katupukan, pila ni, because na ay importante ana nga mga detalye. So pag-abot sa dito sa simbahan, adtuan nato, pag maglakaw ta, normal gid unta na siya. Dapat is OP gid unta na siya sa mga churches. So, usahay, maglakaw ang simbahan, daot ang pagbati, kung pag-abot dito sa lain simbahan, daot gyapon, wala na ayo, wala na ulian. So, muna siyang may tabo. So, lastly, advise na to sila that you depart in peace. No? Depart in peace. Kabantay mo, na advise sila, kabantay mo ng mga hospital na I don't know sa inyo kung namin mga experiences ani. Basta kami sa una na experience mga anak or naayo ni ka sa sakit. Ang imong kauban sa uhard mahimo nimong amigo. Mahimo nimo silang amigo, may ka. Mag-ila-ilawan mo, ako gani ko na tapos maulian na ka. And then when you are discharged, mababay ka sa ila. Even siya imong kauban mo sa hospital, pareha mo sakit, pareha mo gibati, tapos mababay mo. Mamingon ka sa ila ha, short period of time, malakaw ka.
adto na ko, no? Adto na ko, ay mo mas lang friends. So depart in peace. Sometimes ang mga members sa church ma-depart, rest in peace. Dili peace, peaceful ni depart rest in peace na. Gawas sa ospital, gawas simbahan, patay. Dili maayo na. You depart in peace. Kumalakaw mo sa simbahan, maayo yung paglakaw. Pastor, ato na ako, please pray for me, mato ko lain na simbahan, kaya dito na kung pagkamit o sa manggaling. If you are not living in peace, you are not living in peace. Kung wala ka gibiya, no? Sa simbahan nga doon ay kalinaw, di jud ka magpuyo nga malinawon. Bisan pag mabot ka lain nga simbahan, you will not really have peace. So, kita ni mo dito, may manang, pastor, ato na ko, then, pastor, bisita ko, pastor, mana ako din na, mao na sa ang sakto, nga pagbiya sa simbahan. Kita ni mo mga members ni mo sa mga kauban ni mga members sa una, ay panagtinagtanay, na ay pag love gyapon di kay pag makita mo nga more dili ako ganan na so kuba na, so dili ka kaadto sa simbahan, not free nga mo kuan ka ano man na ay mga sakit na mga kuan sa imong dugan. So I'm not saying na dili mo masakitan sa church, because every treatment sa hospital is naagi na siya kuan nga side effect. It's either mo dawat ang atong lawas sa mga tambal or dili ta mo dawat. Akong nanay sa una, to kaya complicated yang sakit. Ang iyang lawas dili na mo dawat sa tambal. Ginagawas na sa iyang lawas ang dextrose, ginagawas sa iyang lawas ang tambal. So, ga-reject na iyang lawas sa tambal. So, ina na sometimes ang ato. So, we depart in peace. Lakaw mo nga, mga amigo gyapon ninyo yung mga kauban sa church. Lakaw mo nga maayo yung kabubuton sa iyong mga kauban sa church. Lakaw mo nga kung if ever mo balik mo, walay something na bugat sa inyo. So, na siya ang last, no? Wrong reason. Number 7, last na reason. You are giving up on church entirely. So, nag-give up na ka. So, wala kayo mahimuan na. They have decided naman na sila. So, ang imong mahimo is just admonish them first, no? Second admonition, and then paikatulo na paikadwa di imong maminaw, ayaw na i-admonish if they will leave, they leave, and then advise na lang sa ila before sila mag-leave. So mauni ana advise them to find a church ASAP, and find a church as soon as possible. Stop wandering. Advise them to adjust sa mga new na mga members, family members sa simbahan nila ang antuan, and advise them to be more active, more involved sa simbahan. Advise them to never leave a church wounded, na wala na ayo, wala na heal ng mga balatian, and advise them to depart in peace. Nga na maglakaw mo nga na ay mingaw-mingaw ba, mingaw-mingaw yung ko sa imo, no? Balik ako din na maglaag-laag lang ko, ana. Okay, so saying example lang ha. Isa lang na story. The time na naglakaw ko sa akong trabaho sa una, sa sumo na sa simbahan ko, simbahan. Sa una nagtrabaho ko tatong oil. No? Sa paglakaw gid nako, actually nag-resign ko, tapos ang akong boss di siya gusto nga mag-resign ko. So iyang kong i-conditionan nga before ko mag-resign kailangan ko mag-train para mapuli sa ako, because ang akong trabaho wala gadugay. So naitabo adto ni oo ko, pero wala din jud ko nakaulat kay wala may musukol na may nag-training. So tuloy sa kadlaw gilakaw siya. Pag training niya actually gilakaw na gyud ko dito sa akong trabahoan. Pero kabalo ka adto ko sa trabahoan. Gibisita na ako akong boss, dalahan ako pan. And then isistorya mi, kita, ignan ko niya, ako ikong pagmahay sa imo, gilakaw gid ka sa simbahan, gilakaw gid ka sa trabaho, kana siya sa ako. Na, sige lang sir, nanabitay puli, ana. Sayang itong mga plano, ana siya. And then, after ato sa pag-resign ako, nagsindong din siya. So pagsindong ato, ang naitabo ato,
asawa sa akong boss. Kaya amigo man mi. I-message ko niya. Ano gimna message gi-text ko niya. Kumusta mo siya? Kumusta mo diya ma'am? Anana. Na-appeal di sa sindong. And ginin ko niya, lagi imong sir. Kay murag na depress, lagi istorya to. Bisita dani. Check na ko sila na sila. That time good kay walay tubig, kay supply sa tubig na sila sa hotel nag-check-in. So wala ko nakaadto kay nabisi buwa to sa akong uncle. So inana unta ba? Maayo ang inyong paglakaw. Dili nga langaw mo nga dagan kay bikil murag di na mo ganahan makikita or di ganahan kay mo agi diya nga simbahan yani nga area sa church nga na mo agi nga dalan kinadi ang daan na simbahan kita ka sa imong mga kauban sa una mudagan ka sig mapagkaan ka na hinuon tong sa likay nimo para wala likay na mahitabo. You depart in peace. So moro na magigsuon mag-ampo ta pa sa pagtapos. Ginoo, salamat sa series nga nahuman. Salamat Lord sa imong pag-uban ka namo. Salamat kay Ginoo. Sa imong mga mensahe. Lord, we pray nga ikaw magminister Ginoo sa among mga natun-an. Among huna-huna Ginoo, amo Ginoo mapatubo, amo Ginoo ma-apply sa mga Ginoong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. I pray Lord God nga ikaw Ginoo magsilyo sa mga pulong among nadunggan. We pray Ginoo ikaw kanunay mag-encourage ka na mo, Lord. And we pray nga may ibalansi tanan mga butang sa amo ang Ginoong pagkakristohanon o sa pagka-member sa church. Thank you, Lord. Among ibalik ka nimo dungog ug himaya. In Jesus' name we pray. Amen. So maigsuon, before na ko ni siya i-end to by sa Sabado, dili ko sure na makahatag ko sa inyo og encouragement sa online because mi ana biyahe mi ana pauli. So kadlawon so lisod ko ana. So ako lang try akong ang best na ko o maka video ko. Lisod jugo. Sisingan lang nako. Okay? So then see you. Makabot na media sa Sabado siguro sa Sabado sa hapon or gabi. And see you sa Sunday. So imingan ako sa inyo ha. Maybe mga pasalubong di kita mag-upload sa pasalubong. But trying na makakuan gyud tanan. So God bless you all. See you sa Sunday. I-appeal mi sa inyong pagampo safe na mga pagbiyahe sa pagulit. Bye-bye.